Dagdag puwersa para sa Barangay Ginebra San Miguel at Raynor Shine Elasto Painters. Mga bagong players sasabak at maglalaro na sa ongoing All-Filipino Cup ngayong 50th season. Kilalanin natin kung sino yung mga bagong players mula sa Barangay Ginebra San Miguel at Raynor Shine Elasto Painters. Plus meron din tayong trivia tungkol sa isang dating Barangay Ginebra San Miguel player. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Inaasahan na bago magumpisa ang playoffs o ang quarterfinals ngayong ongoing All-Filipino Cup ay maisasama na sa lineup ng Raynor Shine Elasto Painters ang kanilang 12-pick overall sa nakaraang 50th season PBA Rookie Draft na si Arthur Roque. Malapit na kasing matapos ang kanyang collegiate career kung saan maglalaro na lamang ito sa Letran Knights para sa NCAA Finals ngayong 101st season ng NCAA na inaasahan matatapos bago naman ang deadline ng final submission ng mga players para sa lahat ng lineups ng mga papasok na team sa quarterfinals. Kaya malaki umano ang posibilidad na maihabol pa sa lineup ng Raynor Shine Elasto Painters ang kanilang 12-pick overall na si Arthur Roque sa kanilang magiging lineup papasok ng quarterfinals. Si Arthur Roque ay isang 6'4", small forward hanggang undersized na stretch 4 na naglalaro pa rin hanggang ngayon sa Letran Knights na pumasok naman sa NCAA Season 101 Finals kontra sa San Beda Red Lions. At inaasahan na within 2 weeks ay matatapos na ang NCAA season. Kaya ayon sa management ng Raynor Shine Elasto Painters, lalo na nga kung hindi pa aabot ng Game 3 ang NCAA Finals, ay posibleng makapag-practice na sa kanila itong si Arthur Roque at makapirma na ng kontrata bago pa man ang deadline ng final submission ng lahat ng lineups ngayong All-Filipino Cup. Maaaring undersize ito sa pagiging stretch 4 sa height na 6'4". Pero sinasabing sanay naman dyan si Coach Yeng Yao dahil karamihan sa mga players niya lalo na sa kanyang frontline ay pawang mga undersize kagaya nila Leonard Santillan at Kellen Chongson na ginagamit niya bilang stretch 4 na pawang mga 6'4" at 6'5" lamang. Kaya itong si Arthur Roque na isang 6'4" ay malamang nagagamitin niya rin bilang stretch 4 hanggang small forward kapag nakapasok na nga ito sa lineup ng Raynor Shine Elasto Painters. Mapapakinabangan ito ni Coach Yeng Yao sa kanyang mga low post moves at masasabing isa na ring modern big man kahit nasabihin mo ang undersize, dahil maganda ang kanyang perimeter shooting hanggang sa 3-point area. Mahusay din itong sumalaksak at gumalaw nang wala sa kanyang bola para sa mga libreng tira na bagay sa sistema ni Coach Yeng Yao para sa Raynor Shine Elasto Painters. Kung tutuusin, nakaschedule sana ito na mag-debut sa PBA sa Raynor Shine Elasto Painters sa next conference pa na Commissioner's Cup bilang pamalit sana sa magre-retiro na si Gabe Norwood. Pero dahil sa hindi inaasahang injury ni Kit Datu na kanilang sentro, ay biglaan nilang inactivate ang isa pa nilang rookie na nakuha nila bilang 10th pick overall na si Christian Manaytay na ngayon ay naglalaro na para sa Raynor Shine Elasto Painters. At itong si Arthur Roque nga ay sinasabing ihahabol nila papasok ng quarterfinals kahit pa andyan pa rin si Gabe Norwood at hindi pa nga ito magre-retiro hanggang sa katapusan ng All-Filipino Cup. Inaasahang meron silang ilalagay na isang player sa reserve list nila para ma-accommodate sa lineup ng Raynor Shine Elasto Painters ang kanilang 12-pick overall na si Arthur Roque. Sa ngayon, kung pagbabasihan natin ang balasahan ng tao ni Coach Yeng Yao sa loob ng court, maaaring alinman kila Chris Porter o kaya kay Sean Ildefonso ang posibleng i-relegate muna nila sa kanilang reserve list dahil hindi naman masyadong nagagamit ang mga nasabing players para mapagbigyan at ma-line up itong si Arthur Roque papasok ng quarterfinals. May kukumpara sa PBA ang laruan itong si Arthur Roque sa dati ring forward mula sa Letran Knights na si Bong Quinto ng Meralco Bolts na bagamat undersize ay magaling pumoste at meron ding magandang perimeter shooting at mahusay din sumalaksak sa shaded lane kagaya nitong si Arthur Roque.
At ganito yung mga tipong players ni Coach Shengyao na mga hustle players at hindi nahihiyang tumira kapag open sila o walang hesitation kapag nasa kanya ang bola. At dahil mapupunta nga ito sa kupunan na kumuha sa kanya sa nakaraang PBA Rookie Draft na Rain or Shine Elasto Painters, ay inaasahan na mabibigyan ito ng pagkakataon ni Coach Shengyao na makapaglaro sa loob ng court at matesting kung saan ang aabutin ng kakayahan itong si Arthur Roque para sa Rain or Shine Elasto Painters sa PBA. At alam naman natin kapag nagustuhan niya ni Coach Shengyao ay mabibigyan niya ng pagkakataon kagaya na lamang ng mga players ngayon ng Rain or Shine Elasto Painters na sila Jonard Clarito at Mike Malonzo na pawang mga virtually unknown papasok ng PBA Rookie Draft. Pero nang mapunta nga kay Rain or Shine Elasto Painters Coach Shengyao ay nailabas ang kanilang mga full potential at hanggang ngayon ay masasabing mga valuable assets para sa Rain or Shine Elasto Painters. At posible na ganun din ang mangyari dito kay Arthur Roque na masasabing isa ring two-way player kagaya nila Jonard Clarito at Mike Malonzo na magiging teammates niya sa Rain or Shine Elasto Painters ngayong 50th season ng PBA. Para sa panig naman ng Barangay Ginebra San Miguel ay inaasahan na mag-uumpisa na ulit na mag-practice ang kanilang 23rd pick overall sa nakaraang PBA Rookie Draft na si John Abis mula sa Perpetual Health Daltas. Formal nang nagtapos ang season ng Perpetual Health Daltas sa NCAA. Kaya ibig sabihin nito ay pwede na ulit makapag-practice at makapaglaro na itong si John Abis sa kupunan na kumuha sa kanya sa nakaraang PBA Rookie Draft na Barangay Ginebra San Miguel. At sakto rin na kulang pa rin ang lineup ni Coach Tim Cone hanggang sa ngayon dahil 13-man lineup pa rin sila. At ang sinasabing inaabangan nila para sa kanilang 14th man sa kanilang lineup ay si Isaac Go na inaasahan naman na magbabalik sa January 2026. At itong si John Abis ang sinasabing kukumpleto ng 15-man lineup ni Coach Tim Cone papasok ng quarterfinals ngayong ongoing All-Filipino Cup. Sinasabing ito rin ang dahilan kung bakit hindi na kumuha ng iba pang players si Coach Tim Cone magmula nang matrade sila Aljon Mariano at Maverick Misi papunta sa Terra Firma Jeep kapalit ng first round pick ng Terra Firma Jeep sa 51st season PBA Rookie Draft na magaganap sa January 2027. At ayon nga mismo kay Coach Tim Cone, bago pa man mag-umpisa ang 50th season ay kinakailangan pa nga nilang hintayin itong si John Abis dahil meron pa nga itong ongoing commitment noon sa NCAA sa Perpetual Health Daltas kung saan ang head coach naman noon ay ang assistant coach ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel na si Coach Olsen Racela. Kaya masasabing familiarity dito kay John Abis at sinasabing highly recommended din ito ng kapwa niya Perpetual Health alumni. At ngayon tumatayong leader ng barangay na si Scotty Thompson. Ang 6'3" at 25 years old na si John Abis ay posibleng gamitin ni Coach Tim Cone bilang small forward hanggang shooting guard dahil maganda ang kanyang perimeter shooting at mahusay din sumalaksak sa shaded lane. At dahil bata nga ito ni Coach Olsen Racela sa Perpetual Health, ay siguradong natimbre na ni Coach Olsen Racela kay Coach Tim Cone kung ano yung mga strengths and weaknesses nitong si John Abis para maging effective sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong ongoing All-Filipino Cup. At posible nga kung makakapirma na agad dito ng kontrata sa Barangay Ginebra San Miguel ay baka sa next game nila ay isabak at paglaruin na agad dito ni Coach Tim Cone para sa Barangay Ginebra San Miguel. Maaaring ikumpara ang laruan nitong si John Abis sa isa namang forward mula sa Converge Fiber Xers na si King Caralipio na kahit simple ang laro ay very effective sa loob ng court dahil sa kanyang mga medium range jump shots at lalo na sa kanyang depensa na posibleng maasahan ni Coach Tim Cone dito kay John Abis. At dahil rookie pa nga lang ito at hindi naman masyadong gumagamit ng mga rookies si Coach Tim Cone sa kanyang lineup, ay inaasahan na magiging bench player muna ito hanggang sa unti-unti na nitong makabisado ang triangle offense ng Barangay Ginebra San Miguel
Pero kung makukumbinsin nito si Coach Tim Cone, kagaya ng ginawa ni Sonny Estile, ay siguradong mabibigyan naman ito ng playing time ni Coach Tim Cone sa mga laban ng Barangay Ginebra San Miguel at magsisilbing magic bunot mula sa kanyang bench kung kinakailangan. Kaya asahan na natin na kung hindi man sa kanilang next game ay bago ang deadline ng submission ng final lineup ngayong All Filipino Cup papasok ng quarterfinals ay maisasama na sa lineup ng Barangay Ginebra San Miguel at posibleng makalaro na nga ito sa quarterfinals para makumpleto na ang 15-man lineup ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong ongoing All Filipino Cup ng 50th season ng PBA. Anong opinion mo dito sa magiging bagong player ng Rain or Shine Elasto Painters na si Arthur Roque na posible nga na pagkatapos mismo ng NCAA Finals kung saan lalaban ang kanyang kupunan na Letran Knights kontra sa San Beda Red Lions ay magpa-practice na at posibleng makapirma na ng kontrata ang 12 pick overall sa nakaraang PBA rookie draft ng Rain or Shine Elasto Painters na si Arthur Roque. Makakatulong kaya itong si Arthur Roque na malampasan ng Rain or Shine Elasto Painters ang kanilang 4 na straight na semifinal stint at muli nang makapasok sa PBA Finals ngayong ongoing All Filipino Cup? At mabigyan kaya ito ng sapat na playing time ni Coach Sheng Yao para mailabas ang kanyang full potential sa PBA kagaya ng mga nangyari sa mga careers nila Jonard Clarito, Adrian Nocum at Mike Malonzo sa lineup ng Rain or Shine Elasto Painters ngayong 50th season ng PBA. At ito namang si John Abis, ang 23rd pick overall ng Barangay Ginebra San Miguel sa nakaraang PBA rookie draft na inaasahan na makakapaglaro na sa Barangay Ginebra San Miguel kung hindi man sa kanilang next game ngayong elimination round ay ihahabol daw ito sa quarterfinals bago ang deadline ng final submission ng mga lineups papasok ng PBA playoffs ngayong ongoing All Filipino Cup. Kung sakali man, mabibigyan kaya ito ng pagkakataon ni Coach Tim Cone na mabigyan ng magandang playing time kahit na nga alam natin na hindi naman masyadong gumagamit ng rookies si Coach Tim Cone sa kanyang mga naging lineup sa Barangay Ginebra San Miguel. At kung mabigyan man ito ng pagkakataon, mailabas kaya nito ang kanyang full potential sa triangle offense ni Coach Tim Cone kung saan mahalaga ang mga spot-up shooter kagaya nitong si John Abis. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. At para naman sa ating trivia ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang dating Barangay Ginebra Kings player na kanila ring nakuha sa second round ng PBA Rookie Draft noong 2003 at ito ay walang iba kundi si Sunday Salvacion. Masasabing naka-jackpot ang Barangay Ginebra Kings o Barangay Ginebra San Miguel ngayon nang kuhanin nila si Sunday Salvacion bilang kanilang 11th pick overall nung nagdaang 2003 PBA Rookie Draft. Bago pa man ang PBA Rookie Draft, ay kilala na bilang strict shooter pagdating sa 3-point area itong si Sunday Salvacion na sinasabing naging basihan ni Coach Jongoy Chico kung bakit niya kinuha itong si Sunday Salvacion noong 2003 PBA Rookie Draft bilang kanilang 11th pick overall. At hindi nga nagkamali si Jongoy Chico at ang Barangay Ginebra San Miguel sa pagpili dito kay Sunday Salvacion sa nakaraang 2003 PBA Rookie Draft dahil hindi nahirapan at hindi rin nagtagal ay nailabas din itong si Sunday Salvacion
ang kanyang full potential sa nooy loaded na rin na lineup ng Barangay Ginebra San Miguel. Kahit pa andyan noon sila JJ Helterbrand at Mark Caguioa, kasama na rin si Ronald Tubid, ay nakasama pa rin sa regular rotation ni Coach Jongwei Chico ang nooy rookie na si Sunday Salvacion. At lalo pa itong napakinabangan ng gusto nang minsang ma-injured sila Mark Caguioa at JJ Helterbrand ng sabay, at doon masasabing na-unleash nitong si Sunday Salvacion ang kanyang full potential sa Barangay Ginebra San Miguel. Nakilala ito sa kanyang paglalaro sa Barangay Ginebra San Miguel bilang isang pamatay na 3-point shooter. At dahil may katangkaran din sa height na 6'4", ay nagiging mismatch noong mga panahon na yon sa mga bumabantay sa kanya. Naglaro si Sunday Salvacion mula 2003 hanggang 2010 sa Barangay Ginebra San Miguel, bago ito na trade papunta sa Barako Bull Energy Drink, kung saan naglaro siya ng isang season bago pa man matrade sa San Miguel Beermen o Petron Blaze Boosters noong 2010 kapalit ni Lordy Tugade. At sa mga final steps ng kanyang karir sa PBA ay nagpalipat-lipat na rin to ng koponan, kung saan nakabalik siya sa Barako Bull Energy Drink bago pa man matrade sa Blackwater Elite noong 2015, at isang taon makalipas siyang mag-out sa PBA para maglaro naman sa ABL, ay nakapaglaro naman to ng 2 conferences para sa Global Port Batang Pier na masasabing final stop na ng kanyang karir sa PBA. Hanggang ngayon ay naalala pa rin ng mga Barangay Ginebra San Miguel fans itong si Sunday Salvacion sa kanyang mga hindi malilimutang 3-point shots, kung saan karamihan niya doon ay nagpanalo pa sa endgame para sa Barangay Ginebra San Miguel. Nanalo ito ng 4 na championship suot ang Barangay Ginebra San Miguel jersey, at isa naman suot ang Petron Blaze Boosters jersey para sa kanyang makulay na PBA career.